Welcome back to this channel. May mga tatanong sa akin, nagme-message, Rom, meron ka rin bang self-managed super fund? So, bago ko sagutin yan, ano muna kaya itong superannuation? Ito, dito sa Australia, ito yung ating retirement fund. Pagkukunan natin ng pera kung dumating ang panahon na wala na tayong trabaho. Pension, di ba? Ito yung pagkukunan natin ng pension. So, kung kukumpara natin sa Pilipinas, para itong SSS, GSIS. So, self-managed super fund ang tanong sa akin. So, ano naman ito? It's a private superannuation. Parang private SSS and GSIS. Self-managed sa word pa lang, di ba? Ikaw ang nagmamanage kaysa ibang tao. Anong ibig sabihin nito? Kung SSS or GSIS contribution siya, yung an employee contribution, hindi siya pupunta sa SSS and GSIS, kundi pupunta yan sa bank account na kinreate namin for that retirement fund. At kami mismo ang magmamanage nun. So, anong ibig sabihin? Kami ang bibili ng investment product. Kami ang magde-decide kung anong product yun. Kami ang magde-decide kung kailan namin ibebenta yung product na yun at ibibili ulit ng ibang product. Kung bago ka sa channel na ito pala, so ako si Roma, licensed financial advisor, accountant, and tax agent. To answer that question, ang sagot dyan is yes. Meron kaming self-managed super fund. Kinumbine namin mag-asawa ng aming superannuation at kaming dalawa ang nagmamanage ng retirement fund namin. So ano ang dahilan? Meron akong 5 dahilan kung bakit ginawa namin yun. Disclaimer lang sa mga nanonood ngayon, self-managed super fund is not for everybody. Pero it will give a lot of benefits naman those who take action or have control of their retirement fund. Kasi may mga kanya-kanya namang advantages. At yun ang i-discuss ko sa inyo. So 5, yun. So number 1 is access to more investment options. Superannuation kasi highly regulated dito sa Australia. So through self-managed super fund lang, makaka-access ka ng ibang investment options. Number 1 dyan is yung residential property. Hindi yan pwede sa regular na superannuation kasi namin. Like for me, we decided na part of our money ay naka-invest sa residential property. And remaining is naka-invest sa stocks. Sa regular na superannuation lang kasi it's very, very limited. Sa lang siya, international market, bonds, Australian market, time deposit, and cash. Number 2, reason, more control. Self-manage kasi, di ba? Nabanggit ko kanina, ikaw ang magmamanage. So, ikaw rin ang nagko-control. Anong klaseng investment ang gusto namin? We decide, investment strategy, kami ang magde-decide nun. Do we want to sell this investment product and replace it with a product na sa tingin namin will outperform that old products? Kami ang magde-decide noon, So, binigay sa amin ang control, hindi ibang tao. Number 3, tax benefits. We want to create wealth inside superannuation then because of ang baba ng tax niya. So, kung tatanungin kita, di ba? Gusto mong ang sahod mo, di ba, mababa ang tax na ibabawas? Problema dito sa Australia, 45% plus 2% Medicare levy. So, parang 47% ang marginal tax rate namin, lalo na kung mataas ang income ninyo. Put that wealth inside superannuation, 15% lang. Di ba? Halos nakatipid ka ng, 32%. So, sinong ayaw nun, di ba? So, naging part siya ng strategy namin to create wealth. And din ang karamihan ng product inside a self-managed super fund or superannuation ay capital asset like property, shares. Lahat yan may capital gains din o capital gains tax. So, ang taas din ng tax niyan if in case kung ipapangalan namin sa amin, idadagdag yun sa regular income namin. So, put that in superannuation or self-managed super fund, nakakap ang tax nun to 15%, pero may 1/3 discount. So, ang parang effect niyan is 10% lang. So, compare mo sa 47%, including Medicare levy, parang nakatipid ka ulit ng 37%. Another din is scale, So, from one superannuation sa akin, kinumbine sa superannuation ng wife ko, medyo nagkaroon kami ng medyo malaking cash na pwede namin maka-afford kami ng magandang investment products din. So, na-scale namin yung kanya-kanyang pera namin. And we use din the power of leverage by that scale na strategy namin. So, for example lang, na we want to purchase 500,000 property, tapos ang combined money lang namin or superannuation is 200,000. Alam nyo ba na through self-managed super fund lang, wala ito sa regular na superannuation na pwede kaming manghiram ng pera to purchase that, So, 200,000, mangungutang kami para ma-afford namin ang 500,000 na property. And we use that leverage na hoping na mag-appreciate and yung binili naming property through debts, ma-outperform nila yung regular na
investment in stock market, no? And then ang last na reason namin, importante din ito sa amin yung estate planning. Meron kaming anak na may disability, may Rett syndrome, through superannuation or self-managed super fund na may wealth kami na kinreate dyan, no? Through that structure kasi nagkaroon kami ng additional control, additional layers of protection sa wealth na kinreate namin para sa anak namin na hindi niya kayang i-manage ang wealth namin na namamanahin niya. So yun ang ginawa naming paraan para ma-look after naman ang anak namin in the future. So nabanggit ko yung disadvantage naman niya, ano ang reason, no? So, bakit? May mga iba naman na ayaw mag-set up ng self-managed super fund. And I agree with them, no, na hindi ito para sa lahat. So, bago mo gawin ito, no, kailangan mag-consult ka talaga ng advisor mo or accountant mo, dahil meron naman akong 4 na dahilan diyan kung bakit hindi ito para sa lahat at hindi ito ma-maximize ng iba din, no? Kasi ang unang dahilan dyan is yung responsibility. Self-manage, di ba? Sa word pa lang, ikaw ang magmamanage. So, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang mag-aasikaso ng mga compliance niyan. So, ibig sabihin yung mga tax return niyan, i-audit din ito, no? So, ikaw makipag-appointment sa auditor mo, ikaw magtatago ng mga dokumento, kung nag-invest ka, bumili ka ng property, nag-loan ka, mga supporting documents, no? Tago mo siya. Ask yourself kung you can handle that, no? Kasi may mga ibang tao na hindi makapagtago ng mga papeles, no? Number 2, expertise din. For us, siguro medyo madali dahil nga financial advisor ako and nakapag-aral ako about investment. Pero sa iba, they need to be an expert din para ma-outperform naman nila yung mga nagmamanage ng kanilang pera, no? Yung in terms of returns ang ibig sabihin. Kasi in the first place, it's being managed by an expert na, no? And then, isi-self-manage mo siya, di ba? Ang purpose mo is, sana mas malaki ang return mo. Pangatlong rason is, time-consuming din siya. Anong ibig sabihin nito? Kasi ikaw ang magpe-prepare ng lahat ng dokumento. Ikaw ang magkipag-appointment sa auditor, ikaw ang magkipag-appointment sa accountant. And it takes time, di ba? Pwede mong gawin yun sa ibang bagay. Dahil if it's managed by other person, sila ang may responsibility doon. Napag-desisyonan mo na self-manage, so ikaw ang mag-aasikaso ng lahat ng iyon. So, it may be time-consuming din, no? Pang-apat, napansin ko rito yung insurance cost din in a self-managed super fund. Medyo mas mahal siya as compared to our regular superannuation. Anong reason dyan? Of course, no, yung regular superannuation, maraming member doon eh. That fund managers, pwedeng mag-bargain sa insurance na company na marami kaming bibilin na insurance for our members. Maring magbigay sila ng discount. Sa self-managed super fund, maring dalawa lang kayong mag-asawa and you cannot bargain. Wala kang negotiating power, no? So, ano naman ang naging return? Maring interesado kayo, no? Di ba? Yun talaga naman ang reason bakit tayo magsa-self-manage, para mas maganda ang ating return, di ba, no? Maring unhappy ka sa performance ng fund mo, kaya isa-self-manage mo na lang siya. Sabi ng ATO, no? Average superannuation, kung ang edad mo is between 45 to 49, ito yung age bracket namin, no? So alam mo na kung ilang taon kami. So may nasa between 45 to 49 kami. Sabi ng ATO, ang average super fund ng mga Australians, no, kung dyan ka na edad is 130,300. So i-times 2 mo yan dahil mag-asawa kami, no? So on average, dapat ang pera lang naming mag-asawa is 260,600 kung nagstay lang kami sa regular na superannuation fund, no? Dahil sinelf-manage namin siya, ang combined money namin, no, as of June 30, 2024, yung pag-lodge namin ng tax return ay 484,999 na outperform namin ang regular superannuation, no, ng 86.10%, no. Kung nakita nyo, medyo may advantage sa amin. Sa maliban pa sa binanggit ko kaninang 5, no. Ang isa pa dito yung return niya, no, na medyo mas maganda. Although, this is a past performance. I'm not saying na we will outperform the regular fund in the coming years din. Kasi very volatile din ang market, no. Walang assurance yun eh. Di ba, no, na our investment product will appreciate every year. Kung may natutunan ka sa discussion ko ngayon, hit like and subscribe para ma-inspire naman ako next week na gumawa ulit ng content patungkol sa pera, no. At kung may kakilala ka naman na sa tingin mo ay interesado sa self-managed super fund, o ikaw mismo, no, na maaaring nagkaka-interest, i-share mo ito, pag-usapan ninyong dalawa, no. And then magkita-kita ulit tayo next week. See ya.